Mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat, mga mahal kong mga kamundo. Muli po maraming salamat po sa mga tumatangkilik sa ating mga kwentong kababalaghan. Salamat po sa mga nag-like, nag-share sa mga hindi nag-skip ng ads, at sa mga bagong subscribers. Mga kamundo, ngayong araw na ito ay inyo pong mapapakinggan ang totoong kwento ng buhay ni Lolo Jose, ang pantog na magtatari. Dito lamang po sa ating munting channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Pakinggan po natin. Ako po si Jesse Rodrigo, ang panglimang apo ni Lolo Jose. At kami ng kanyang mga apo, maging ang mga tao sa aming pareho na nakakakilala kay Lolo Jose na ama ni Itay Virgilio, ay mga saksing buhay sa pagiging isang mabuting tao ni Lolo Jose. At ang kanyang pagiging isang mabuting tao ay minana ng kanyang mga anak o ng aming mga magulang. Wala siyang kagalit o mga taong inagrabyado, matulungin, mapagbigay, kilala man niya o hindi, ang mga taong lumalapit sa kanya. At ang pagiging mabuting tao ni Lolo Jose at ng aming mga magulang ay paulit-ulit naming itinatak sa aming isip. Sa isip naming magpipinsan na yun din ang aming gagawin o mamanahin sa kanila. Dahil ayon kay Lolo Jose, ang maging isang mabuting tao ay kailangang ito'y taglayin ng isang tao dahil ang taong masama ay walang maidudulot na maganda sa kanyang buhay at pamilya. Pero ang maging isang mabuting tao, mawala ka man sa mundo ay mananatili kang buhay sa isip ng mga taong natutulungan mo. Higit sa lahat ay nabibigyan mo pa ng kaluguran ng ating dakilang nasa langit. Hindi naman po sa pagmamayabang, mga kamundo. Sa aming pareho ay si Lolo lang, ang aming angkan, ang masasabing hindi naman sobrang mayaman dahil medyo nakaaangat ang aming pamilya dahil sa itong si Lolo Jose ay nag-iisang anak lang ng kanyang mga magulang. Ang kanyang mga magulang o ang aming mga lolo ay kilalang masisipag noong kapanahunan nila at ang kanilang pagiging masipag noon at pagiging praktikal na mga tao ay nagbunga ng maganda sa kanilang pamilya. Nakapagpundar sila ng sarili nilang malawak na lupain sa bundok, mga palayan na siyang ipinamana nila kay Lolo Jose. At ang lupaing yun ay hinati-hati ng pare-parehong sukat ni Lolo Jose at kanyang ibinigay kay Itay at sa kanyang 3 pang mga kapatid. Malakas pa noon si Lolo kahit na ito'y nasa edad 70 na dahil katulad nila Itay, hindi ito nagkahilig na tumikim ng alak at manigarilyo at palibhas ay nasa probinsya kami. Kung kaya't ay palaging sariwang mga pagkain ng kanyang kinakain, mga sariwang gulay, karne at isda. Ngunit sa tuwing mayroong magaganap na sabong o sultada sa aming baryo o maging saan mang baryo ng aming probinsya, ay itong si Lolo Jose ang nilalapitan o sinasadya pa ng mga taong sabongero. Dahil sa itong si Lolo Jose ay isang magtatari. At hindi lamang ito basta-bastang magtatari lamang, kundi ay nakilala at nabansagan itong isang bantog o tanyag na magtatari. Si Lolo Jose, ang bantog na magtatari. At kaya idinikit sa kanyang pangalan ang katagang bantog na magtatari. Dahil sa maniwala man kayo o hindi, mga kamundo, magmula nang pinasok ni Lolo Jose ang buhay na isang magtatari para sa isang manok panabong, ay wala pa itong nagiging talo. Lahat ng tarian niya ay idinideklarang panalo sa loob ng sabungan. Ngunit kaming lahat ng mga apo ni Lolo Jose ay wala kaming makitang ni isang alagang tandang o panabong na inaalagaan si Lolo Jose sa loob ng kanyang malawak na bakuran. Kung kaya't, naitatanong ko noon sa kanya kung bakit wala siyang mga alagang mga panabong na katulad nila Itay at ng 2 ko pang mga tiyuhin. Dahil sila Itay ay mayroong mga alagang mga panabong na nasa likurang bahagi ng aming bahay. Lolo, bakit po ba hindi kayo nag-aalaga ng mga panabong na katulad po nila Itay, Tiyo Mauro at ni Tiyo Henry? Tanong ko noon kay Lolo habang nakikita ko siyang naghahasa ng kanyang itak. At nataong umaga ng mga pagkakataong yon, sumagot naman siya sa akin at sinabi nitong, "Alam mo apo, kasi ang mga tao ay may kani-kanyang hilig
lalo na sa mga sabongero. May mga sabongerong wala naman talagang panabong o wala naman talagang mga alagang mga panabong. Ang hilig lamang nila'y pumusta. Meron namang hindi mahilig magsabong pero marami siyang alagang mga panabong para ibenta at pagkakitaan. Apo, siguro naman ay naiintindihan mo na ako. Wala akong hilig, Apo, na mag-alaga ng panabong dahil sapat na sa akin ang magkarga lang ng tari sa paanan ng isang panabong bago siya isabak sa isang bakbakan. Ganoon po ba, Lolo? Pero bakit po ang galing-galing niyo po, Lolo? Wala po ba kayong tinatari ang natatalo, kundi lagi pong panalo? Nakita kong tinitigan ako ni Lolo Jose mata sa mata na para bang nag-aalinlangan pa ito sa isasagot niya sa akin. Apo, Rodrigo, makinig ka. Sa isasagot ko sa iyo, may mga bagay sa mundo na hanggat maaari ay huwag muna nating banggitin sa isang tao dahil sa ito ay masyadong kompidensyal. Maaaring hindi ito paniwalaan ng taong pagsasabihan natin at maaari ring ito ay hindi dapat na malaman ng iba. Pero Apo, pasensya ka na. Hindi ko masasagot sa ngayon ang tanong mo na yan sa akin. Pero huwag kang mag-alala. May tamang panahon para riyan, Apo. Hindi ko na lamang pinilit pa si Lolo noon bilang pagrespeto ko sa kanya. Hanggang sa sumapit na ang araw na mayroong mangyayaring sultada sa isang sityo na sasakupan ng kabilang baryo at mayroong 3 mga sabongero kaagad ang pinasyalan si Lolo ng mga ito. Ang mga sabongerong dadalo sa sultada ng sityong yon, ang mga sabongerong si Mang Paking, Mang Efren at si Mang Pilis o Mang Ilis kung tawagin sa aming baryo. Magandang umaga po, Tatang Jose. Nabalitaan niyo na po ba ang sultadang magaganap mamayang alas 2 ng hapon? Doon po sa sityo ng baryo nila Paring Rodolfo. Ang tanong ni Mang Paking kay Lolo Jose habang sila'y makikita ng magkakaharap-harap sa balkonahe ng mismong tahanan o bahay nila Lolo Jose. Oo mga iyo. Dahil sa sinabi yun sa akin ng aking 3 mga anak na sina Virgilio, Mauro at Henry. Ang ibig niyo po bang sabihin ay dadalo rin doon mamaya ang 3 sina Virgilio, Mauro at Henry? Ang tanong pang muli ni Mang Paking kay Lolo Jose. Kuwan, oo Paking. At kasama nila ako doon. Natuwa ang 3 nang marinig nila yon kay Lolo Jose. Kung magkaganoon po, sama-sama na lang po tayo mamayang hapon na pupunta doon dahil kayo po ang gusto naming magkarga ng tari sa aming panabong. Kung sakasakaling makakahanap kami ng makakabangga ng aming mga dalang panabong. Sige mga iyo, bumalik na lang kayo rito mamayang mga mag-aalauna pagkatapos ng pananghalian dahil paparito rin ang 3 kong mga anak. Sige po, Tatang Jose. Samantalang sa kabilang dako, Tol, yan bang ugis na yan ang dadalhin natin sa sityong yon mamaya? Oo, mga utol. Ang ugis na ito dahil madalas na itong nagwawala sa kanyang kulungan at para pang ito'y naghahanap na ng away. Ang pag-uusap nila Itay at ng kanyang 2 pang mga kapatid sa likuran ng aming mismong bahay kung saan ay doon makikita ang mga alagang panabong ni Itay Virgilio. Sige Tol, kagaya ng kinagawian. Isa lang sa ating mga panabong ang dadalhin natin sa bawat sabungan. Ngayong araw na ito, imbis ng hiraw ko ay yan na lamang ugis mo ang kakargahan ni Tay Jose ng kanyang tari mamaya. Ang sagot naman ni Tio Henry at pagpatak ng mga alas 12:30 matapos nilang makapananghalian ay magkakasama na nga silang 3 na pumaroon kina Lolo Jose. Dala ni Tay Virgilio ang bayong kung saan ay nasa loob noon ang kanyang pambatong ugis na panabong. Pagkarating nila sa bahay ni Lolo Jose ay doy. Aba, mga utol, mukha atang merong mga bisita si Tay Jose. Ang sabi ni Tay. Oo nga mga utol, dahil may 3 mga lalaking nasa kanilang balkonahe at may hawak itong mga tig-iisang mga bayong. Ang sabi naman ni Tio Henry. Teka lamang, parang nakikilala ko ang 3 yan. Sina Paking, Efren at si Peles. Sambit naman ni Tio Mauro at nang makalapit na nga sila sa mga ito'y doy pinaliwanag na nga ni Lolo Kinaytay kung bakit naroroon ang 3 sina Mang Paking at pagkatapos nooy magkakasama na nga silang naglakbay sa bundok patungong sityo ng baryo
dala ni Lolo Jose ang kanyang lalagayan ng mga tari at palihim itong umuusal-usal sa daan ng mga buhay ng mga orasyong magsisilbing pamproteksyon sa daang kanilang pinaglalakbayan. At sa tuwing mayroong makikitang dahon ng ulat sa gilid ng daan si Lolo Jose, ay pinuputol niya ang parting dulo ng dahon ng ulat at kanya itong inilalagay sa loob ng kanyang lalagayan ng mga tari. Ang dahon ng ulat na mas matalas pa sa lapaha o sa blade at kayang humiwa ng balat ng tao. Yun ang mutyang minana ni Lolo Jose sa kanyang tiyuhing isa ring magtatari at sa kanyang ama na isa ring magtatari noong nabubuhay pa ang mga ito. At walang ni isa man kinaitay ang nakakaalam noon. Pinananatili itong lihim ni Lolo Jose upang magpatuloy ang bisa ng mutyang sa ulat sa bawat panabong na kanyang tinatarian. Pagkarating nila sa sityo ng Paryoy, nagsisiksika na ang mga tao doon dahil sa kasalukuyan na palang merong nagigiri ang dalawang mga panabong sa loob ng mismong sabungan. Pumuesto muna sila itay sa silong ng malaking punong mangga upang pansamantalang makapagpahinga. Maingay ang paligid ng sabungan. Ilang sandali pa'y merong nagsalitang, "Magandang hapon po sa inyo, Tatang Jose." Esteban, ikaw pala. Naririto pala kayo. Kayo ng mga kapatid mo sa sityong ito. Ang sambit ni Lolo Jose sa mamang kaidaran lang din halos ni itay at nagngangalang si Mang Esteban. Kasama nito ang kanyang dalawa ring mga kapatid na si Mang Facundo at si Mang Berto. Opo, Tatang Jose. At kayo po talaga ang kanina pa naming hinihintay rito. Bakit, Sebastian? Anong pinaplano nyo? Teka, nasaan si Pablito? At pagkatapos na sabihin yun ni Lolo Jose, ay may dumating na isa pang matandang lalaki. At ito'y kaidaran lang din ni Lolo Jose. At ito'y walang iba kundi si Lolo Pablito. Kumusta ka na, Jose? Kahit tagal kong hinintay ang gantong pagkakataon na magkikita-kita tayo dito sa isang sapungan. Pablito, ikaw nga. Kumusta ka na? Matagal tayong hindi nagkita, kaibigan. Pero teka lang, bakit katulad ko'y meron ka ring dalang lalagayan ng mga tari? Huwag mong sabihin, "Oo, Jose, katulad mo, isa na rin akong magtatari. Isang magtataring kikilalaning bantog na magtatari. Ang magtataring makakatalo sa'yo." Pablito, hanggang sa ngayon ba naman ay matindi pa rin ang galit mo sa akin? Makailang beses ko bang sabihin sa'yo na ang mga magulang mo ang dahilan kung bakit sila nabulok sa kulungan at doon na rin sila namatay. Pinagtangkaan nilang nakawin ang titulo ng lupang ipinundar ng aking mga magulang. Hindi pa sila nakontento. Pinagtangkaan pa ng ama't mga tiyuhin mo ang buhay namin noon. Pero hindi sila nagtagumpay. Natalo pa sila sa korte at nakulong ng habang buhay. Tama na, Jose. Itigil mo na ang mga kasinungalingang pinagsasasabi mo. Hindi totoo ang mga paratang mong yan. Pablito, maraming nakasaksi ng gabing yon at maraming tumistigo. Gumawa kami ng paraan upang huwag kayong maghirap na kahit pa'y nasa bilangguan ng mga magulang nyo. Pero mataas ang pride nyo. Tinanggihan nyo ang tulong na ibinibigay namin sa inyo. O sir, yung ugis na hawak ng iyong panganay na anak at itong malatubang panabong na hawak ng anak kong si Esteban, ang ating pagbanggayan ngayong mismong araw na ito. Ito ang unang hakbang na gagawin ko upang mipahiya kayo sa maraming mga tao. At ito ang unang hakbang ng aming pag-iigante. Sa kabila ng mga hindi magagandang pananalitang yon ni Lolo Pablito laban sa aming pamilya, ay nananatiling kalmado o mahinahon pa rin sa pagkikipag-usap sa kanya si Lolo Jose dahil iniiwasan niyang lumala pa ang tensyon sa kanilang pagitan. Sige kaibigan Pablito, pagbibigyan kita. Mamaya pagkatapos ng laban ng mga panabong, ay ang mga alagang panabong ng ating mga panganay na anak ang ating paghaharapin. Huwag na huwag mo akong tatawagin kaibigan, Jose, dahil wala akong kaibigang traitor at anak ng mga taong sakim. Napabuntong hininga na lamang noon si Lolo Jose at mas ninais na lamang nitong tumahimik na lang. Subalit pansin nila itay ang masamang titig ni Lolo Pablito kay Lolo Jose at sa kanilang tatlong magkakapatid.
At ang katotohanan pala, itong si Lolo Pablito ay nanirahan sa isang lugar o isang isla na puro mga sabongero ang residente roon kasama ang kanyang buong pamilya upang maging isang patikang magtatari hanggang sa ito'y nagtagumpay na magkaroon ng isang mutyang ginagamit niya upang magkabisa ang kanyang mga tari sa paanan ng isang panabong, ang mutyang patong kaskasan o hasaan ng mga tari, kung kaya't ganoon kalakas ang loob nitong si Lolo Pablitong mabagsakin ang katanyagan ni Lolo Jose bilang unang hakbang ng kanyang paghihigante sa aming pamilya. Ngunit hindi matukoy ni Lolo Pablito kung ano nga ba ang sapin o ginagamit ni Lolong pampaswerte. Umutya sa larangan ng pagiging isang magtatari dahil sa ito'y nananatiling lihim kanino man. Hanggang sa ilang sandali pa'y lumapit na nga sa kanilang kinaroroonan ang sentensyador ng sabungan. At sinabi nitong pumasok na sila sa loob ng sabungan, dala ang kani-kanilang mga panabong. Hating gabi kanina, nang inumpisahan kong umusal ng mga orasyon, bago ko inihasa sa aking mutyang batong kaskasan ng taring kagamitin ko sa panabong ng aking anak na si Esteban. Kaya't umanda ka, Jose. Ito na ang unang hakbang ng aking paniningil. Papapagsakin kita, ang sabi ni Lolo Pablito sa kanyang sarili, samantalang si Lolo Jose, magmula pa man noon hanggang sa ngayon ay wala akong nakikitang mali o hindi maganda sa ugali ng aking mga magulang at ng aking mga tiyuhin noong nabubuhay pa sila. Kaya't hindi ko hahayaang magtagumpay ka, Pablito. Nasirain ang aking pamilya. Wala kaming kasalanan, kaya bakit kami matatakot sa inyo? Sambit ni Lolo si sa kanyang sarili. At nang sila'y nasa loob na ng sabungay, pinakargahan na kaagad ng sentensyador ng tari ang paanan ng dalawang mga panabong at naglikha kaagad yon ng ingay sa paligid ng sabungan. Ipinahid muna ni Lolo Jose ang pinitas niyang dahon ng ulat sa talim ng taring ikakarga niya sa ugis na hawak ni Itay Virgilio. Samantalang sa kabilang bantay, dinuraan muna ni Lolo Pablito ang talim ng tari. Bago niya ito, ikinarga sa paanan ng malatubang panabong ni Mang Esteban na kanyang panganay na anak. Abangan niyo po, mga mahal naming kamundo, ang karugtong ng kwentong ito. Maganda po ang kwentong ito dahil sa ito po'y punong-puno ng mga aral. Hindi lamang po sa sabong kundi sa ibang bagay pa. Muli po sa lahat ng mga bagong subscriber, sa lahat ng mga nag-like at nag-share ng ating mga kwento. Sa ating channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan, at sa ating side channel na Kababalaghan PH. Magandang araw po at maraming salamat po sa inyo.